Pero Sir Chinky, ikaw, dun sa own experience mo or sa situation mo ngayon, like, how would you handle your finances pagdating sa investing, saving, tsaka ni isa? Spending. Ay, magandang question yan. Ito yung philosophy ko and mindset ko that can help you guys out. Kasi, siguro, sino sa inyo ang nanonood ang guilty na nung malitang kita mo, na pagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki na kita mo, nagkulang na, nagkautang pa. Yeah. Sana naman tamaan yung mga taong nandito ngayon sa live. Diba? Parang in reality, Pati din yung Mga host. natitrigger. mga host. May mga natitrigger. hindi, totoo lang naman, di ba? The more you make, the more you spend eh. Yeah. Totoo. Dati hindi ka naman tumatravel eh. Yun nga eh. Ngayon, biglang nagbubok ka na. Yun nga eh, Diba? next year, 4 na yung trip ko eh. Di ba nagigets mo? Dati wala ka namang ganung gastusin eh. Di ba? So, parang ang philosophy ko doon, ito yung talagang that really helped me a lot. It's very simple but not easy. As your income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. Ah, okay. So start tayo, numbers. 5,590. 5% savings, kaya? Kaya naman. 5% investing, kaya? 90% spending mo. Di ba? Let's put numbers. 20,000, 90%, 18,000 spending mo. 5%, 1,000 savings, 1,000 investing. Di ba? Pero nung nag-income ka ng increase, hindi na ng 5,590, 10, 1080, 10, 2070, 20, 2060, 20, 30, 50. So, 100K ka na ngayon per month. Formula mo na 20, 30, 50. Ano yung 50% ng 100K? 50. Oh, imagine mo from 18,000 to 50. Mas gumanda lifestyle mo. Lumaki pa rin naman. Pero hindi. Ito yung miracle. From 90%, naging 50. Kahit na bumaba ng 50, pero tumaas pa rin yung lifestyle mo. Pero alam mo, pinakamagandang good news? Vince, no? Opo. Ano yung 20% ng 100,000? 20K. Every month, may savings ka 20K. Ano yung 30% ng 100K? 30K. Oh, imagine mo. Every month, may pang-invest kang 30,000. Gumanda lifestyle mo, pero gumanda rin yung savings mo at saka investing. Kasi yun ang formula. Pag tumaas ang income mo, itaas mo yung savings and investing mo. Babaan mo yung spending mo. Pero, tataas pa rin yun. So, imagine mo, pag kumikita ka na ng 1 million isang buwan. Yung May 50%. may half a million ka pang enjoy na hindi mo mauubos yan. May 200,000 kang savings. 300K ka pang pang-invest. Ay, naku, pwede ka buwan-buwan bumili ng lupa. Totoo naman. I think kasi with Gen Z, especially yun nga po na yung those with very limited income, the problem is, yun nga po, starting the habit. Kasi parang ang mindset is, pag medyo lumaki na yung kita ko, doon lang ako makakapag-start Save. na mag-save or mag-invest. Pero tama nga po Binubudol mo yun ni na, sarili mo pag ganun. you have to start with what you have. Yeah. Yeah. Kasi kung lumaki na nga yung pera mo, pero wala kang na-build na habit of doing that budgeting, wala rin. Kung anong ginagawa mo dati nung maliit pa lang yung kita mo, ganun din yung magagawa mo sa when Alam you mo, come across. talking about that, I don't know if you have read the book called Atomic Habits. Yeah. James Clear. I attended his live session itong trip ko sa New York. Alam mo sinabi niya? Sinulat niya eh. Savings is a habit. It's never about money. Parang, kung hindi ka marunong mag-ipon sa piso, hindi ka rin matututo mag-ipon kahit may 1 milyon ka. Kunyari, ganito, sa negosyo. Hindi ako makapag-umpisa kasi wala akong puhunan. Mm. So, ibig sabihin, pag nagkapuhunan ka, gagaling ka sa business? Hindi din. Hindi rin eh. Hindi ka marunong mag-umpisa nga sa maliit eh. Sa maliit ka mag-umpisa. So, Sir Chinky, bago po sa amin naman, katulad namin na yung income namin is not
the same, not consistent monthly. At I'm sure marami ding iba dyan na yung mga content creators or Freelancer, freelance project-based, or yeah. mga racket-racket, ganyan. Paano po yung pwede nilang pag-manage sa pera nila? On the next episode of Trigger! Sa panahon ngayon, pag-iisa lang ang source ng income mo, delikado ka. Totoo. Parang madami talagang nahaharas with yung mga loaning apps na Yeah, nagsisend ng reminders sa, Yeah. meron pang mga threats, mga ganyan. So, bakit po ba sa tingin niyo naging normal na yung utang culture ngayon po? Ay, pag yan, nasira yan, may sirang bike ka. Pag yan nawala, may invisible bike ka, magbabayad ka rin. Kung hindi natin kaya, mag-ipon ka, di ba? Para maging iyo talaga yan. Ako, sama na loob ko nung bata ako, pero nung nagkamalay na ako, naintindihan ko, ba't di ako pinahirap? Ano po masasabi niyo sa yung sinasabi nila na yung totoong negosyante daw magaling umutang? There are two ways for you to lose money. Or to be poor. Number one, the lack of financial education. May kasabihan kung 4 ang kasama mong chismoso, pang-5 ka. Yes. Pag 4 ang kasama mong tomador, pang-5 ka.